may time nga magkaon sila nga walay sudan, tuyo lang. As in, minsan man na si Jelani pa sa school na, para lang weekend nilang, kay umiabi ba yan tawag sa mga. Balag toyo lang, magtubig lang, may sakit. Pero di lang ako ipakita sila. Sa isang sulok ng Bagumbayan, Lupon, Davao Oriental, matatagpuan ang pamilya ni Jelani Saripada, ang batang trending dahil sa ulam nitong sibuyas at toyo na nakuna ng video ng kanyang subject teacher sa Bagumbayan Elementary School na umani ng million views. Dala ang tulong, tinungo ng brigada ang lugar at doon na pag-alaman natin ang kwento ng buhay ni Jelani at ng kanyang pamilya. Karamihan sa atin ay salat sa buhay kaya siguradong maraming makaka-relate sa kalagayan ng pamilya Saripada na umano'y makailang ulit ng palipat-lipat ng bahay dahil walang sariling lupa. Pag pandemic transfer mi diri, nakiusap lang ko diri din sabay luha lagi kay bisag asal ako sa kumaigsoon mo puyo ba luha pud akong pag-angyo sa tagyaning yuta para gyud makatarok sa balay kay murag isip nako tagilid kami sa Davao paano na akong mga anak na padyo po special child nga asikasukon. Ang ama ni Jelani na si Ayman Saripada, isang tricycle driver na namamasahero sa Davao City, habang ang ina naman nito na si Imelda pa-extra lang sa palayan lalo na at may 4 itong anak at isa sa kanilang nangangailangan ng espesyal na pag-aaruga. Ang tanging pag-asa ng pamilya para maahon sa hirap ay ang katatagan at determinasyon na magkakapatid para makapagtapos ng pag-aaral. Alam ko, pabaluman mo sa itong nagyan na pobrita, ayaw ninyo ibasi ang inyong atong kalisod na di mo maningkamot. Imuha ninyong experience niyo, imuha ninyong challenge ang atong kalisod na maningkamot mo na makabot niyo. Kaya puhon, mawala man niya sa imong amahan, huwag na may kabilin sa inyo. Ha? Ito ang naging katangian ni Jelani at ng kanyang mga kapatid na kahit hindi sapat sa pagkain at gamit, ay pare-parehong mga honored students sa kanilang klase. Buutan niya siya nga bata, dili na siya muhulat pagsuguon, wala sila kurente sa ilang balay, ang iyang mga assignment, maobserbaran nako nga sa classroom yun niya ginahimo ang iyang mga assignment. Ang iyang grados, honor siya. And then sa result po sa mga quizzes and sa ilang mga summative test, tag-as man po siya og score. Ayon kay Imelda, napapaiyak na lamang ito lalo na kung hindi niya kayang tuparin ang mga simpleng pangako, tulad na lamang ng paboritong ulam ng kanyang mga anak na fried chicken. Promise ko siya tong Friday, ingon ko na, sige, kaluenta, inshallah, sa Lunes, kung matagaan ko sa akong magulang kwarta, paparitan mo ka ng fried chicken. Basta nilang lipaya. Nandiyo ko na nila kagabi eh. Atuman mo? Wala. Yung ano? Wala. Makayong kusuri, wala din kukuan. Sa pamamagitan ng Brigadahan 1 Tahanan, dinala natin si Jelani sa malaking grocery store at siya mismo kasama ng kanyang teacher na si Junari Alberca ang pumili ng mga pangangailangan nila sa bahay kagaya ng mga delata, mga kailangan sa kusina, pagkain at bigas. Nang ihatid ng brigada ang mga grocery, napag-alaman din natin na wala din palang kuryente ang bahay ng pamilya kaya inabutan din ng Brigadahan 1 Tahanan sila ng 5,000 pesos. Padayon na po buwan ng kuryente sir, pabili na sila matulog kung isingit. Oo. Meron man na ilang ikuan na makakuryente lang daw sila kaya para hindi na sila matulog na mapuno o sino. Dahil din sa trending post ng brigada sa kwento ng bata, naantig din si Senator Bongo kaya sa pamamagitan ng kanyang team ay hinatiran din ng tulong ang pamilya at doon na napaiyak si Jelani na natanggap ang kanyang pangarap na cellphone. Pangako ni Jelani na magpupursigi ito sa pag-aaral para maiahon sa hirap ang kanyang pamilya. Senator Bongo, daghan kay salamat sa imong tabang sa mua. Og unta tabang po kang laing mga taon na nanginanong purog tabang o kaning cellphone na imong gihatag sa ako kailangan din ako ni sa akong pag-eskwela o ang saad na ako kay magtarong ko eskwela para makaumang ko eskwela. Thank you, Kabrigada!